Praise the Lord. Shall we clap our hands to the Lord? Praise God. So happy to be in the house of the Lord. Amen? Are you happy? Masyado kayong masikip dyan. Pwede nyo ba iusog yung mga upuan nyo konti para makadaan yung Holy Ghost? Masyadong masikip. Yun, sa mga nag-arrange ng upuan natin, yung ating palatandaan, yung red line. Okay? So, lahat ng upuan, tumatabi sa red line. Yun. Tapos, i-adjust nyo na lang. Tapos, maximum naman tayo dito. Okay? Para makaginhawa tayo ng maayos. Alright, praise the Lord. We're so happy to be in the house of the Lord. What a wonderful song na hindi na kailangan, actually mga kapatid, I don't need reason why I must be in the house of the Lord. I don't need somebody to convince me to be here. The mere fact that I know that God is worthy to be praised, I must be here to give praise. Amen. Praise the Lord. And so happy to have these visitors today in our church. We have 11 visitors right now in the church. Praise God. At binabati po natin si Sister Lalaine Reyes and Sister ito na naman tayo Maelia Alaro. Ayan, mga taga-Nabotas po sila, bisita ni Sister Abigail. Sila pala yung kahapon. Akala ko taga-Montalban. Sister Cindy Montoya, diyan lang po sa Palengke Outreach daw. Nila ni Sister Nicole and Brother Justin. Sister Montoya. Praise the Lord. Brother Enzo Guduyo. Bisita ni Sister Maribik, taga-Kalayaan naman. Praise the Lord. And binabati rin po natin ang taga-Montalban, Sister Lizelle Kapalaran. Sister Shane, ang kanyang nag-invite sa kanya. And mga bisita naman ulit ni Sister Shane galing sa Nangka, Marikina ba itong Nangka? Nangka Marikina po ba? Or Montalban? Marikina. Si Brother Charles Fernando, si Zed Frances Olbida, and Zai Chloe, babae ba ito? Sister Zai Chloe, praise the Lord. At binabati rin po natin ang bisita ni Sister Dayan, si Sister Ofidal Banyadera, praise God. And may mga bisita po tayo galing sa Daquila Street. Kanino mga bisita ito? Walang nakasulat dito. Si Sister Sherilyn Tamalay and Sister Sally Sulinon. Taga Daquila po. Binabati rin po natin ang ating pong mga bisita online sa Pampanga. Meron po tayo Sister Carol Mata Verde. Sa Bulacan naman ay Sister Karen Gingab, Isabela, si Brother Fidel Gumiran and Brother Igay Ganaban, and Sister Jenaline Bautista sa Bahrain. Praise the Lord. And siyempre binabati po natin ang ibang mga nasa online po natin na mga taga ibang bansa. Alam mo, international po yung service natin. Oo, may mga nanonood po sa atin sa France, Spain. Praise God. And napakaganda at napakabuti ng ating Panginoon ngayong araw. Praise the Lord. And I know that everybody has been blessed with the word of the Lord. Amen? Are you blessed with the message this morning? Praise the Lord. Sinong na-bless? Praise God. At least mga kapatid, majority are blessed today. So hindi ko na kailangan medyo magpahaba ngayong araw na ito. Gayunpaman mga kapatid, I was also blessed this week so much that actually parang gusto ko nga sanang i-post maybe tomorrow. Something like blessing comes in no time. Para bang hindi mo alam kung kailan darating ang blessing Hindi mo siya ini-schedule, hindi siya ini-schedule ng Diyos. May kanya-kanya siyang panahon. And in fact, nabanggit kanina ni Pastor Rod about sa
giving, because giving is an expression of love, and it is also an expression of maturity. Kasi ang giving, makita ninyo, pag maliit pa masyadong bata, bigyan mo siya candy, ayaw niya ibigay yon sa iba. Kasi hindi, naisip niya kasi para sa kanya yon, gusto niya yon, ayaw niya ipamigay yon. Pero pag medyo lumaki-laki na, medyo na pag-isip-isipan niya na pwede namang mag-share. Di ba? So, giving is also an expression of maturity. But then again, giving is also an expression of faith. Because you cannot give without hoping. Kasi kung alam mo na wala ka ng paparating pa, paano mo ibigay ang isang bagay? Alam niyo, sometimes sinasabi natin, magbibigay tayo na walang kapalit. But deep in your heart, you know that God is going to bless you. Because it's God's principles. You cannot change it. And if it is God's principle, kahit nandun ka nakatira sa Jupiter, magsilipatan ang tao doon sa buwan, mga kapatid, the same principle. The same principle it happens. It is not only for Batasan Church. It is for every churches. It is for every country and every race of people. Lahat po na yan, prinsipyo ng Diyos. Sowing and reaping. You sow much, you reap much. You sow less, you reap less. So saan ba tayo dito? Yung abundant ang blessing or yung masyadong maliit ang blessing? Alam niyo mga kapatid, itong linggo na ito, na-bless kaming ni Sister Tata, kasi napunta rito sila, napasyal sila, yung hindi natin member yon sa church, yung family na taga Singapore, napunta, and in-invite kami nila na magkaroon ng parang lunch fellowship. So, napunta kami sa Makati, doon sila na hotel. And pakita ko lang sila para nasa akin palang control. Ayan. Yun, medyo actually it all you can yan dyan ng, kumbaga parang ganito yun eh. Kakaiba tong pamilya na ito. Kasi pag sila mag-treat sa'yo, order ka ng gusto mo. Kahit ano. Siyempre ako naman, nahiya naman ako at hindi naman ako plakain. Kunti lang in-order ko. Oo, kasi naisip ko naman, order ako ng order para bang, oportunista ka ba? Di ba? Na order ka ng order tapos mamaya hindi mo naman, titingnan mo na lang ng masakit. Di ba? Gusto mong kumain, hindi na papasok. Di ba ganun? Nakasubo kayo, no? Pag gutom ka, lahat gusto mo bilhin eh. Lahat gusto mong i-order. Tapos pag nandyan na, pagbusog ka na, tinitingnan mo na lang yan. Minsan nga natulala ka na eh. Ganun ka na lang sa pagkain kasi parang gusto mong kumain pero hindi na kaya. So sometimes mga kapatid, may principle ako, we cannot just, hindi natin po pwedeng sayangin yung mga blessing ng Panginoon. Kahit na abundant yan, hindi pwede sayangin. Praise God. And you know, with this family, sa totoo lang, prior to this, dinala kami nila sa Landmark. And sabi nila ganito yon, Pastor, bilhin nyo kung ang gusto nyo. Grabe, no? Parang wala naman akong, parang gusto ko, siyempre, dami kong gusto, di ba? Kaya lang, siyempre, ayokong lumabas na parang opportunista ka naman sa mga pagkakataon. So, actually, si Sister Tata lang ang naunang So, nagpili Sister Tata. So, naisip niya, kailangan niya ng sapatos para sa pang duty niya. Tapos, kasi kailangan sa duty nila, 8 hours, mahigit kang nakatayo, dapat maganda yung sapatos mo para yung paa mo hindi masyado mapagod. So, pumili siya ng duty shoes na ang halaga. Alam niyo itong shopping namin, hindi tinitingnan ng presyo. Sa totoo lang, hindi tinitingnan ng presyo. So, kumuha siya ng Keds. Yung Keds na, na brand. Ang halaga noon ay nasa 3,000 duty shoes lang. Kumuha siya. Tapos kumuha din siya ng Hush Puppies na sapatos kasi
maganda yung hush puppies na sapatos talaga, no? So it is worth naman siguro mga 4,000 yung ano na yun. And then, ako wala akong may pinili. And then pumunta kami sa ibaba kasi nandun sila. Pumunta pala siya sa mga relo. And meron siya mag-asawa na anak ng pastor, gusto niya rin regaluhan. Sabi ko, wow, ang ganda ng relo kasi Seiko 5. Ako kasi pagka hindi ko naman ako dun sa mga masyadong mahal, no. Pero for me, sa aking karanasan, the best na yung Seiko 5. Kasi unang-una, Seiko 5 is so simple yung kanyang design. Pangalawa, yung date at saka day, yun yung pinakamaganda eh. Meron siya yung, di ba, meron siyang butas dyan, tapos may day, may date. Tapos, automatic yun, no need of battery, and then water resistant. And made in Japan. So, yun lang actually yung unong nagtrabaho ako, pinakauna kong relo, Seiko 5. Nung galing sa aking pinaghirapan, una kong nabili, Seiko 5. So, advertisement lang po ng konti yan. Pero, actually, ngayon, hindi na ako makabili ng Seiko 5 kasi mahal na eh. Alam naman ninyo ako, medyo nasanay ako sa principle na life is just simple. Hindi ko kailangan ng mga magarbong bagay. No? And sa akin, okay lang din na maganda, pero hindi ako bumibili ng mahal talaga. No? And then sabi niya, is this good, Pastor Alan? Kasi gift niya sa iba. Sabi ko, wow, that's very nice. Now, but wait, this is nice? I said, yes. Wait. Kumuha siya, pinakuha niya sa tao yung nauna niya na palang kinuha at binilan yung pala mas mahal na version ng Seiko 5 at sabi niya, this is for you. Wow. Kaya ito yun, Akalain mo yun, sometimes sabi ko nga eh. Sunod, sama ka sa akin. Basta mag-worship ka nga. Ganyan ko mamaya pagka ganun. And, itong relo nito, sabihin ko na lang sa inyo, mahigit ito 8,000 ang isang piraso. So, paglakad-lakad na namin, bumalik na, sabi niya, so what do you want, Pastor Alan? Sabi ko, no need, madam, because you have spent a lot for us. It's okay. This watch is already good. Tiningnan niya ang aking sapato, sabi niya, I think your shoes is no longer good. So, sabi niya, choose what you want, just choose. E di siyempre, nag-choose naman ako ng hush puppies din. Ayan. Ayan. Praise God. They are not members of the church, but they are so blessed. When they see you happy of what they give, they are so happy. Ito kakaiba, itong kanyang testimony habang kumakain po kami, no? And Sister Tata, binilan niya rin. Kasi pares to eh, pero magkaibang presyo. So, hush puppies din kaming dalawa. Yan ang pribiliyo ng pastor's wife. Minsan pagka pastor's wife ka, puro dusa din yun eh. No? Pero may mga pagkakataon ding nakasama ka sa pribiliyo. Praise God. Sa akin, tingin ko, pribiliyo yun eh. It's a privilege na may mga tao na they know that, kumbaga sa kanila, at alam nila na established na yung church natin. So siguro, sometimes may mga tao nag-iisip, huwag na nating bigyan si Pastor Alan kasi mayaman na yan eh. Malalaki ang church. Diba? Ganun ang prinsipyo palagi. Pero sa kanila, hindi. If you are a pastor, you deserve something na sa kanila, feeling nila, sabi itong principle niya, i-share ko sa inyo habang nag-uusap kami dyan. Ang sabi niya, Pastor Alan, I hate giving leftovers. I don't give leftovers. I want to give the best. I teach that to my children. Grabe, no? Alam niyo bang testimony niya? They never, ever since na nagka-pandemic, di ba lahat bumagsak?
Pero sila, hindi tumigil sa pagpapadala ng tulong. In fact, kahit dito sa atin, nagpapadala siya ng tulong. Kahit nga yung mga pangbili ng mga bigas na yon, ng ilan sa mga nabili natin, tulong niya yon. Pero alam niyo, itong sabi niya, but you know, pandemic sometimes medyo bumagsak ang karamihan and we fear na ang kanilang business ay babagsak din. Pero alam niyo ba kung anong nangyari? Diniklara ang product nila na essential sa US at saka sa ibang bansa. At alam niyo ba kung anong nangyari? Because of the supply is small and the demand is high, ang presyo nagdoble. So ang income nila nagdoble din. Grabe, no? Praise the Lord. So imagine ka, nagkita kami. Ako bibigyan niya ako ng almost 16,000 para lang sa akin. Sa kanila, hindi sila nagtitingin. Okay, sabi niya lang sa cashier, I will pay this. Sabi ng cashier, ma'am, 16,000. Hindi niya pinapansin. Just charge it. Parang gano'n ang principle niya, no? Pero siyempre mga kapatid, siya ay namulat sa ganong klaseng pamumuhay. Namulat siya sa ganong klaseng principle. And in fact, she loves to just support the churches. And dito, kinoconsider niya. Alam niyo kasi, hindi niyo to sila masyado kilala kasi nga sa Cubao pa itong pamilya na ito, nung mag-start po kami sa Cubao, tagpi-tagpi po yung church. Nakasimba po sila kasi domestic helper nila ang isang member natin sa Cubao. At tagpi-tagpi. Alam niyo, nagpadala po siya ng pera para mapatapos ang church at nagka-aircon po yung sa Cubao. So, makita natin, hindi sila apostolic. Hindi sila the same faith sa atin. But they know the principle of God. It doesn't change kung sino ka or ano ang meron ka, anong paniniwala. Kahit nga yung mga Chinese na mga Buddhist pa ngayon, the same principle. You have to give in order to receive. Now, mga kapatid, sa totoo lang, there are many things. Kahit sa akin, I trust God that God will provide. So hindi ako masyadong namimili ng masyadong mahal para sa aking sarili. Kasi alam ko, in my experience, somebody gave me a watch in 2006. And 16 years later, it's still working. Ginagamit ko pa rin. Yung brand nun ay Fossil. Bigay lang yun. Si Madam, 2010, binigyan niya ako ng belt. Ito yon. Pero ang halaga ng belt na to, 5,000. Pero 12 years later, gamit ko pa rin. Andiyan pa rin. So, sometimes, ma-appreciate mo, maraming mga pagkakataon na kung pastor ka, para magsisisi ka na nagpastor ka eh. Oo. But in some ways, if you stand with God, you stay with God, you live for God, God is going to bless you in no time. Walang panahon na inaantay para i-bless ka ng Diyos. At yun lang ang pribiliyo ng isang manggagawa ng Panginoon. Na sometimes, mga kapatid, on your part, ayaw mong bumili ng mahal kasi marami ka pang paggamitan yan eh. Lalo na nung mga kapanahunan na hindi pa sapat lang ang income ng church, marami kang binabayaran. At kahit dito sa ating church, napakalaki ng maintenance po natin. Sa totoo lang. Ang dito lang sa church, sa pagkain and sa mga binibigay na mga allowance, pati po sa hindi po kasali ang tubig, kuryente natin dito, halos nasa 20,000 na. Yung bigas nga lang, nung Sabado lang ako bumili, 25 kilos, kahapon wala na. Ang tubig kuryente po natin, 12,000 yan. Thank God, hindi na tayo nagbabayad ng upa. Yan pinakamaganda. Ang kawawa, marami akong mga pastor na kausap, kawawa,
medyo nakakaramdam ako ng ano sa kanila kasi ang income nila gusto lang ibayad sa renta tapos walang service. Kasi lockdown eh. Nung lockdown, 2 years, walang service. Kaya marami pong churches ang tumigil na sa kanilang, nagsara na lang kasi nga hindi naman sila makatipon, walang service, nagbabayad ng upa. And thank God na tayo mga kapatid, hindi tayo natigil sa ating mga services. Kaya aking nakikita mga kapatid, lahat tayo, God is going to bless everybody. Yan ay aking karanasan mga kapatid at aking patutuo na kung tayo ay magiging stable lamang sa Diyos. Alam niyo ang mga taong hindi nabibless ng Diyos, unstable na mga tao, double-minded. O yung mga double-minded na tao, yung ngayon may gana mag-worship, ngayon may gana magsimba, tapos sunod naman wala namang gana, and then pagkatapos may ganang mag-join sa mga activities, sunod naman wala, tapos minsan merong time na magsisimba ba ako o hindi. Marami siyang pinag-iisipan mga kapatid. Pag ganyan ang iyong pananaw at ganyan ang iyong iniisip, hindi ka magiging stable sa Diyos, at kung hindi ka stable sa Diyos, hindi ka mabibless. Tandaan ninyo mga kapatid, na ang blessing will just follow. It follows. It doesn't go ahead. It follows. Sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ibig sabihin, mga kapatid, ang mga bagay na yan, susunod sa iyo. Huwag mo siyang unahin. Amen? Ang problema ng tao, inuuna niyang blessing. Inuuna niyang habol ang blessing. Unahin mo muna ang Diyos at ang blessing na gusto mo, susunod lang yan. Ipasa lang sa iyo ng Diyos yan. Praise God. At ngayong umaga, dyan po muna tayo sa ganitong pananaw mga kapatid. Consecration precedes conquest. Ba't wala dito? Consecration precedes conquest. Meaning, before you conquer anything. This conquest, literal po ito sa kwento nating binabasa. Ito po'y patuloy na binabasa natin ang buhay ni Joshua at ng Israel. Papasok po ng Promised Land. And that Promised Land is one of the best land in the world. Alam nyo ba na ang Israel, hindi maintindihan, but only the best grapes came from Israel. At ang mga grapes na tumubo sa Israel, kinuha ng mga invaders at tinanim nila sa kanilang mga lugar. Gaya ng Spain, gaya ng Italy, doon po nila, France, doon po pinagkakalat po nila doon. But, sa hindi maintindihan na klase ng lupa, still, the best grapes na ginagawang wine ay galing sa Israel. And that was the best land sa lahat. Alam niyo kung bakit? Because they have a river, they have a sea both sides, Sea of Galilee on top, may Mediterranean Sea sa kabila. So, ibig sabihin, pagdating sa isda, abundant sila. Kabilaan, left and right. And then, for fertile lands, meron silang River Jordan that it cross from top to bottom. And in fact, mga kapatid, yung tinatawag nilang Fertile Crescent, yun po yung area na pinangako ng Diyos sa Israel. Fertile Crescent. Nakita ba ninyo yung sign ng mga Muslim? Nakita niyo yan? Di ba half moon? Quarter moon. Nakita niyo yan? Yung sign ng mga Muslim? Quarter moon, di ba? Hindi po yan buwan. Fertile Crescent ang tawag dyan. Pag sinabing Fertile Crescent, yung letter C ng korte ng land na galing po sa Euphrates, Iraq, pababa po sa Israel, and then pababa sa Nile River, doon po yun sa Egypt. Yun po yung letter C. Yan. Yun po yung Fertile Crescent. Pag tingnan ninyo, pag uwi ninyo,
Tingnan niyo sa mapa, kasi yun ang area na green ang color. Meaning, fertile. Yan, tawag po niyang fertile crescent. Amazingly, yun po yung sinabi ng Diyos sa Israel na magiging lupa nila. Kanila yon. But in so many reasons, hindi napunta sa kanila. Pakatanda natin mga kapatid, maaaring may pangako ang Diyos sa buhay mo. Maaaring may plano ang Diyos sa buhay mo. Pero kung hindi ka marunong sumunod sa salita ng Diyos, walang may mangyayari sa pangako ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi ang pangako ng Diyos na sinasabi sa iyo, kaya niyang gawin yon. Pero may mga bagay na dapat mong gawin. For example, pinapangako niya, itong lahat na ito ibibigay ko sa inyo. Sabi niya sa Israel, mula sa Iraq papunta sa Egypt, inyo yan. Unfortunately, ang Israel ayaw nang gumana, ayaw nang kumuha ng espada, ayaw nang ipaglaban ng lupa. So nandun ang pangako, kaya lang walang gagawa. So kagaya sa atin mga kapatid, kung ang Diyos ay magpapala ng buhay mo, dapat isipin mo, saan ba dadaan ang blessing ng Diyos? Siya ba'y pupunta na lang kusa sa bahay mo and then ilalagay niya na lang sa harapan mo? Palagay po ninyo, meron po bang umaasa dito na pag-uwi ninyo sa bahay ninyo, may kakatok sa pinto ninyo, magdi-deliver lang. Pag-deliver niya, pera. Sarap ng buhay kung ganun. Di po ba? Kaya lang hindi doon gumagana ang blessing ng Diyos. Ang blessing ng Diyos, sowing and reaping. Yun po yung principle ng Diyos. You sow and then you reap. You give and you shall be given. Yun po yung principle ng Diyos. Now, ang pangako ng Diyos, nandun lang, kaya lang ayaw mo kunin. Parang Holy Ghost lang. God promised us the Holy Ghost. Everybody can receive the Holy Ghost. But why is it that not all can receive the Holy Ghost? Because others doesn't want to worship. They don't give effort to worship. Because only those who have the effort to worship can receive the Holy Ghost. Hindi darating sa iyo ang blessing kung hindi ka gumagana. Yung natutulog ka lang dyan maghapon, alas 10 na tulog ka pa. Amen? Kaya nga sa mga young people na dito po natutulog, minsan binubulaga ko yan sila dito, alas 7. Tanghali na ngayon eh. Di ba? Sunod, alas 5. Kasi pag dumating ako, lahat gising sila eh. Energized pa yun. Pastor, anong kailangan? Di ba maganda? Para akong energizer. Pero mga kapatid, ang punto sa ganito. Bakit mo gugulin ang oras mo na wala kang may ginagawa samantalang maraming oportunidad to learn? Amen? Maraming mga pagkakataon na pwede ka matuto. Kahit na lang magbasa ka na lang ng Bible. Hindi katamaran yun. Kaya lang kung buong araw wala ka nang ginawa tapos dadalhin mo lang kunwari sa basa, parang hindi rin tama. Buong buhay mo, kunwari, basa ka na lang, anong gawin mo sa binasa mo? Diba? Dapat may panahon din i-apply mo sa buhay mo. So ngayon, dito sa atin, ito sinasabi ko po sa inyo, ang bawat isa sa inyo gusto i-bless ng Diyos. Pero mga kapatid, tandaan ninyo ito, dumarating sa buhay ng tao ang hindi maganda. Hindi mo pwedeng ipakita ang pagmamahal mo sa Diyos doon sa kasiyahan. Doon sa mga magagandang bagay na meron ka. May pakita mong pagmamahal mo sa Diyos doon sa kagipitan. Doon sa hirap ng buhay. Dahil kapag, mga kapatid, kaya mong mahalin ng Diyos sa hirap, nakakasiguro ako na kaya mo rin siyang paglingkuran sa abundance. Praise God. Now, ngayon mga kapatid, ang kwento dito, basahin po natin, dahil ito po ay kwento na ang Israel ay tumawid na, nakatawid na sila doon sa Jordan. Ang akala natin, buong akala natin, na nung pagtawid nila, dire-diretso sila sa Jericho, di ba? Ayun ang nasa isip natin, pagtawid sa ilog, dire-diretso sa Jericho. Hindi po.
pagtawid nila, ito po ang nangyari. Basahin po natin. Ba't ayaw gumana ng aking ano? Okay. Ang sabi po, as soon as all the kings of the Amorites who were beyond Jordan, dala po. Saan bang? Sorry. Basahin ko lang, sandali lang po kasi yung aking buksan ko lang. Alright. Okay. So sinabi po rito, as soon as the kings of the Amorites who were beyond the Jordan to the west, and all the kings of the Canaanites who were by the sea heard that the Lord had dried up the waters of the Jordan for the people of Israel until they had crossed over, their hearts melted, and there was no longer any spirit in them because of the people of Israel. Alam niyo, this is a God thing. Walang may ginawa rito ang Israel. Pero, nung pagtawid nila, mga kapatid, ang nangyari, narinig ng mga hari ng Amorites at maging ang mga Canaanites na nakatawid sa isang himala ang Israel. Alam niyo kung bakit halos natunaw ang kanilang puso? Kasi ang River Jordan ay malapad dahil baha. So iniisip nila, it is a fort, tawag diyan ay fortress, kung tawagin ng mga sa mga gera, sa mga general, tawag nila dyan ay mga kakampi nilang nature. Yon. Diba sa mga art of war na tinatawag, dapat may mga kakampi ka. So isa dyan is heaven or earth. Ayun. So ibig sabihin, papabor sa'yo yung kapaligiran. So pabor sa mga Canaanites, Amorites, ang pagkakaroon ng baso, iniisip nila, mga susunod pa silang buwan makapasok sa atin. Hindi sila makapasok sa atin. Siguro, yun ang time din na mag-anda tayo, mag-ipon tayo ng pag-anda. So, naisip ng iba, hindi, mga 2 buwan pa naman yan sila makatawid. Okay lang ang buhay. So, naging kampante. Ang hindi nila maintindihan, na nakatawid ang Israel kahit baha. So, bahang-baha, malapad, at nakatawid ang Israel, nandun na ngayon sa kanilang side. Kasi kung sa kabilang side, kampante ka pa eh. Kampante pa sila. Nung marinig ng mga hari na yun, halos natunaw ang kanilang puso at parang naisip nila, paano ba natin labanan ito? Kung maalala ninyo, maging si Rahab, nauna dito si Rahab, di ba? Nalaman niya at alam niya na paparating ang Israel at ang buong Jericho ay lilipulin. Kaya inuna niya ang sarili niya. Sabi niya, iligtas ko kayo, pero iligtas niyo rin ako at ang pamilya ko. Ganon dapat ang wise na tao. Di ba? Kaligtasan una. So kaligtasan mo sa Panginoon, unahin mo. Saka na lang yung mga bagay-bagay. Oh, sabi pa nga kanina, na principle ng Diyos, unahin mo lang ang Diyos. Lahat ng gusto mo, susunod. Now ngayon, ano ang nangyari dito? Halos na wala ng lakas itong mga nakapaligid na mga kaharian na lumaban sa Israel. Kasi nga, mga kapatid, sino mag-akala na naisip nila na pakalawak pa ng dagat, ng ilog, and then nakatawid sila. Now ngayon, ito po ang nangyari. Sa verse 2, basahin po natin. At the time, the Lord said to Joshua, make flint knives. Ang flint knives, ibig sabihin, matalim na bato. Nakakita ba kayo ng bato na parang patapyas na gano'n, tapos masugat ka nga. Kung doon yata sa atin, parang mga araal stones. Yung parang maninipis siyang malapad, pero patalim, no? May mga side siya. So sabi ng Panginoon sa kanya, gumawa ka ng flint knives and circumcise the sons of Israel a second time.
Hindi po 2 beses sila na circumcise, ha? Baka mamaya, isipin ninyo, ang pangit naman nun, 2 beses kang i-circumcise. No malice po ang ating topic ngayon, ha? Now, ngayon, sabi ng Diyos, i-circumcise mo muli ang Israel. At, sabi nga rito, so Joshua made flint knives and circumcised the son of Israel at Gibeat Haaralot. Yun po yung pangalan ng lugar. Now, ngayon, ano ang dahilan nito? This is the reason, sabi niya. This is the reason why Joshua circumcised them. Okay, so bakit sila na circumcise? I-circumcise pa. Because all the males of the people who came out of Egypt, all the men of war, had died in the wilderness. So ang lahat kasi nagaling sa Egypt, na circumcise yun. Pero doon sa 40 years, walang circumcision na nangyari. At kung maalala ninyo, one time, si Moses ay nagkaroon ng plague na halos mamamatay si Moses. Anong ginawa ng asawa niya doon? Kinuha niyang anak nila at sinircumcise. Ano niyo, iba naman ang maaring makuha nating lesson doon. Pero doon nakita mga kapatid, actually, ang tangi lang na circumcise diyan, yung mga anak ni Moses lang. Pinilit 'yon ng kanyang asawa. Kasi mamamatay na si Moses eh. Alam ninyo, mga kapatid, yung circumcision na ito ay isang mahalagang covenant, no, sa Israel. Gayunpaman, basahin muna natin mga kapatid, anong sabi niya rito? Though all the people who came out had been circumcised, yet all the people who were born in the way in the wilderness after they had come out of Egypt had not been circumcised. So hindi sila na circumcised for 40 years. For the people of Israel walked 40 years in the wilderness until all the nation, the men of war who came out of Egypt perished because, take note of this, they did not obey the voice of the Lord. Principle of God, blessings and protection comes if you know how to obey God. Maraming mga tao nagke-question sa buhay nila, bakit ganito buhay nila? Tama yung kaninang nabanggit ni Pastor Rod. Minsan, nagtataka ka, bakit parang lahat na lang ng kamalasan na punta sa'yo? Sinasabi pa nga nila, bakit inaalat ako lagi? Tawag sa Tagalog, inaalat. Iwan ko ba? Siyempre, kung inaalat ka siguro, baka sobrang pagpapawis. Maalat ka na eh. Ngayon, mga kapatid, kahit anong kayod mo, magtataka ka, hindi gumagana. Diba? Anong naging conclusion ng usapan nila? Nabanggit ni Pastor Rod. Wala siyang word of God. Nakalimutan niyang salita ng Diyos. Mga kapatid, yung disobedience at ang wala at absence of word of God, parehas lang. Because it did not, actually, hindi po siya nangyayari sa buhay natin. Kasi wala kang alam. Nakalimutan mo na. Hindi mo na masaulo. Kung ikaw apostolic, may mga apostolic na after several years, hindi nagsisimba, hindi na makaalala ng Acts 2:38. Then Peter said unto them, ye shall receive the Holy Ghost and ye shall baptize. Ulitin ko. And Peter said unto them, ye shall receive the gift of the Holy Ghost and you baptize. Basta ganun. Nakasubo kayo ng ganun? Kasi pag tumagal na wala ka man lang may binabasa na salita ng Diyos, mga kapatid, ang hindi mo alam, hindi na pala ito nakakadikit. Kaya nga, may literal na ginagawa ang Diyos. Sabi ng Panginoon, isulat ninyo, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. At ibigkis nyo sa ulo nyo. Bakit? To remind. Ang sabi nga, isulat mo pa doon sa dingding nyo. Ibig sabihin, pagpasok mo, nare-remind ka, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Paglabas mo, nandun din sa kapila, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord.
At hindi lang yan, meron pa yan nakasulat dyan sa may pinto at bago ka umalis, ilagay pa nila yan ang kanilang kamay at halikan. Halikan nila yan, ilagay nilang kamay at ihalik nila sa kanilang bibig. Anong ibig sabihin nun? Na kahit alam na natin ang salita ng Diyos, pag hindi mo yun ulit-ulitin, nawawala sa'yo. Kahit anong sabihin mo. Kahit scholar ka pa. Kaya nga minsan ako nagtataka. Sabi ko, sa ating Bible study, ka-40 na lang. Ka-40 na lang yung nag-attend. So siguro sa isang pamilya, 4 sila, 5. Pero kahit na, di ba? Ilan ba tayo rito? Mga 100 plus tayo, oh. Tapos, ang ating nanonood ng Bible study natin online, 40 lang. So, i-translate natin twice na lang yun. Di mga 80. May bisita pa tayo niyan. Ang dami pang bisita niyan. So, anong iba? Scholar. Di ba? Kasi kung feeling mo meron ka ng alam, hindi ka na mag-attend. Bakit ka ba mag-attend? Alam mo na yan. So, mga kapatid, itong malaking problema sa tao, na sometimes pagdating na nag-culminate na ang mga bagay-bagay, magtatanong siya sa Diyos, bakit? Why me, Lord? What have I done? Bakit mo ako pinaparusahan? Bakit ang hirap ng buhay ko, Lord? Ang una mong gawin, balikan mo muna ang sarili mo. Kumusta relasyon mo sa Diyos? Kumusta ang iyong pakikipag-usap sa Diyos? Pwede ba yon na minamahal mo yung tao o hindi mo man lang ma-message? Amen? O, sa mga mag-asawa nga, hindi lang masagot. Gira na yun. Sobrang busy, no? Sobrang busy, no? Hindi man lang masagot. Oh, di po ba? So ngayon, sasabihin mo, mahal mo ang Diyos, tapos hindi mo man lang kinakausap. Makausap mo lang siya pag malala ka na. Nung hindi na kaya ang lahat, saka mo sabihin, Lord, here am I. Send me. Nakaalala ka ngayon, nagsalita ng Diyos. Alam ninyo mga kapatid, masamang ugali yun. Opportunista tayo pagka ganon. Yung kung kailan lang kailangan mo ang Diyos, saka ka lang lalapit sa Diyos, dapat kahit anong panahon, iugaliin ninyo mga kapatid, makaupo lang kayo, try to think about God. Try to talk to God, makaupo lang. Kahit saan kayo, kahit sa mga sasakyan, lagi kong binabanggit sa inyo mga kapatid, na hindi mo naman kailangan sumigaw dyan sa loob ng sasakyan at mag-worship. Nandun ka sa loob ng jeep, tapos bigla ka, oh, hallelujah, Lord. Hindi naman ganon, di ba? Minsan ng iba, parang pero pumikit ka lang. Pumikit ka lang, let your heart and your mind talk to God. God listens to you. Naintindihan ka ng Diyos, naririnig ka ng Diyos. But the best thing is, may connection ka sa Diyos. Yun ang pinakamaganda. Ugaliin nyo yun mga kapatid. Huwag nyo sayangin yung mga spare time nyo. Minsan yung mga, lalo na sa sakit dito sa Maynila ngayon, bumalik ng traffic, di ba? Oh, imbis na mag-settle down ka, galit na galit ka. Traffic talaga. Ano ba yan? Yung driver na ito, kung saan pa kasi dumaan. Parang gusto mo lang itulak, di ba? Late ka na eh. Pero ang tanong, may magawa ka ba? Oh. Palagay ko kung bibigyan ka ng Diyos ng bato, lunukin mo na eh. Di ba? At sumigaw ng oh, kita nyo. Alam nyo na, ang gusto nyong power. Tapos itulak nyo na lang, alsahin nyo na lang yung jeep. At dadali na lang doon sa inyong trabaho, di po ba? Pero may mga panahon na wala ka nang magawa. Kahit anong gawin mo, wala ka nang magawa. Minsan, mga kapatid, yun yung pinaka-the best na time. Total, wala ka nang magawa, spend time with God. Diba? Kaysa, actually, hindi masama na may schedule ka ng prayer, ha? Hindi masama yun. Maganda po yun. May schedule ka talaga kung anong oras. Pero,
ang worship natin at connection sa Diyos, wala pong oras yun. Pagka meron ka, nakaupo ka dyan, kahit na minsan naglalakad ka lang, namamalingki ka, pwede ka namang ang isip mo at puso mo nasa Panginoon. Sabi pa nga, in everything you do, do all for the glory of God eh. Di po ba? Kahit namimili ka ng bangus, oh God, thank you Lord, thank you Lord. Anong masarap na luto nito Lord? Oh, ginawa mo pang cookbook yung Oh, di ba? Pero napakaganda na from time to time, may connection ka sa Diyos. Napakaganda. Pagdating mo sa simbahan, maniwala ka. Ang sarap mag-worship. Masaya mag-worship. Hindi ka nakatulala. Yung iba sumasayaw na, gumaganyan. Hallelujah! Hallelujah! Para si Mr. Bean. Di ba? Kasi mga kapatid, pagdating natin dito, tandaan po ninyo ito, ang tanungin natin, bakit kaya may, anong nagpapabigat sa'yo? Bakit mabigat? Di po ba? Kasi ang taong hindi maka-worship, mabigat yun. Merong mabigat sa puso niya, merong bagay sa puso niya. Kaya nga, bago ka magkaroon ng blessing, ang ginawa ng Diyos dito, bago sila mag-conquer, ang sabi ng Diyos, i-circumcise mo muna sila lahat. Because circumcision dito, mga kapatid, is not just an ordinary thing, it is a covenant. And it is a sign of God's relationship with us. Tandaan ninyo, pag sinabing covenant, pangako ng Diyos yun. Nakabind ang Diyos sa'yo. Kaya nga kung ikaw ay anak ng Diyos, mga kapatid, you have a covenant with God. Sa atin ngayon, ang ating covenant is when we get baptized in the name of Jesus Christ. The blood of Jesus Christ is in us. There is already a covenant. And Jesus Christ is binded. He is binded with all His promises in your life. Kaya nga mga kapatid, kaya mo yung i-claim, kaya mo yung sabihin, Lord, this is for me. This promise is for me. Every promise in the book is mine. Claim it, it's yours. Wala yung makakakuha, mga kapatid. That blessing is yours. Hallelujah, because Jesus is binded with you. Because you are baptized in His name. Kaya hindi siya makatakas, mga kapatid, sa kanyang responsibilidad. Hindi siya kagaya ng tao na marunong malibot. Maalala niya ang pangako niya sa atin. Kaya nga mga kapatid, pinakamaganda, meron ba kayong gustong mangyari sa buhay ninyo? Hanapin ninyo ang pangako ng Diyos. Basahin ninyo ng 10 beses, 20, 30 times, paulit-ulit. At sabihin mo, Lord, salita mo to, pangako mo to, you are binded with me, we have a covenant with each other, I will claim this right now. Marami sa atin, mga kapatid, na forfeit. Lagi nating na-forfeit ang blessing na para sa atin. Bakit? Hindi ka marunong mag-claim. Parang mag-asawa lang yan. Mag-asawa kayo. Tapos yung asawa mo may kabit. Ano yun? Titingin-tingin ka lang, di ba i-claim mo yun? Hindi, asawa ko yun. Huwag mong pakialam asawa ko yan. Ganun lang yun. Covenant yun eh. May karapatan tayo sa blessing. Dahil ang blessing ng Diyos para sa kanyang tao. Basahin nating maigi ito, mga kapatid. Ang kasunod. Sinasabi. Sabi niya, so it was in the children whom He raised up in their place that Joshua, circumcised, for they were uncircumcised because they had not been circumcised on the way. When the circumcising of the whole nation was finished, they remained in their place in the camp until they were healed. So ito, mga kapatid, pag tiningnan natin, ang blessing ng Diyos, hindi pa muna binigay. Binigyan pa sila until they were healed. So nagkaroon ng circumcision. So imagine ka, mga kapatid, ang pinakamatanda at the time is 40 years old.
Kasi si Joshua at si Caleb, circumcised na yun eh. Si pinakamatanda doon, 40 years old. Tapos, ang sabi ng Bible, inantay pa na gumaling. Ilang linggo yun. 1 month possibly, or 2 weeks, 3 weeks. Bago ka makano, kasi once na circumcise ang isang lalaki, hindi siya pwedeng magbuhat ng mabibigat. Naalala ninyo yung mga anak ni Jacob, na yung si Shechem, ni-rape niya si Dinah. Tapos galit na galit si Levi, kasi kapatid niya si Dinah eh. So ngayon, gusto ni Shechem na asawahin si Dinah. Sabi nila ni Levi, sige, payag kaming ang aming kapatid ay maasawa ng inyong anak. Pero may kondisyon, hindi kami tumatanggap sa pamilya namin ng uncircumcised. Pumayag. Kinabukasan, di ba, pangatlong araw, pangalawa, namamaga. Nilusob nila ngayon, hindi makabuhat ng espada. Ubos. Patay. Oo. Kung mga alam lang ng mga Amorites, ng mga Canaanites na nag-circumcise yung Israel, pwede sila lumusob after 3 days. Walang magawa, nasa loob lang ng kampo eh. Kaya lang mga kapatid, nanguna ang Diyos. Kumbaga, ibig sabihin, na protection na ang Israel. May gusto ang Diyos na gawin sa kanyang bayang Israel. Hindi niya lang pwede i-allow, hallelujah, na magkaroon ng blessing, kundi mag-consecrate muna. So ang ginawa niya, He protected His people. That is why, brethren, kung tayo ay gumagawa ng mga bagay na kalooban ng Diyos, huwag kang mag-alala sa mga kalaban mo. Huwag kang mag-isip na baka meron silang magawa sa'yo dahil kung hindi i-allow ng Diyos yun, hindi yun mangyayari. No, ngayon mga kapatid, inantay hanggang sila ay gumaling. So ang mga Canaanites, mga taga Jericho, posible nag-iisip sila, bakit kayong tahimik nila? Nakakatakot. Di ba? Nakarinig ba kayo ng nakakabinging katahimikan? Something is wrong. Hindi mo maintindihan. Actually, kung alam lang nila, ay tudas ng Israel. Kaya lang mga kapatid, walang nakagalaw kasi may protection ng Diyos. Tandaan ninyo ito, huwag kayong matakot sa kalaban nyo. Basta kayo ay tama sa Diyos, hindi ka mano. God is there to protect you. Now ngayon, mga kapatid, anong sinasabi rito? Pagkatapos na sila ay, itong sabi ng Panginoon in verse 8, when the circumcising of the whole nation was finished, they remained in their places in the camp until they were healed. And the Lord said to Joshua, today, I have rolled away the reproach of Egypt from you. And so, the name of that place is called Gilgal to this day. Now, alam ba ninyo na ang circumcision it's not just like a physical action. May meaning sa Diyos ito. At ang isang meaning dito is separation. Separation, meaning, ang isang tao dapat ay hiwalay siya. Kapag tinawag siya ng Diyos, dapat hiwalay siya. Baka iba sa inyo nag-iisip, marami mga tao kasi na gusto nila sa Panginoon pero ayaw nilang bumitaw sa mundo. Mga kapatid, hindi uubra yun. Hindi uubra na nasa Diyos ka pero ayaw mong humiwalay sa mundo. Gusto mo, mamili ka sa dalawa. Hindi uubra na pwede sa kabila, pwede rin sa kabila. Ang nangyari dito, dahil galing sila sa Egypt, ang mga bagay at ang kahihiyan na ginawa sa kanila ng Egypt, tinanggal ngayon ng Diyos sa kanila. Now, tandaan po ninyo that circumcision is a covenant. Covenant means it is an agreement in between.
parang binded ang bawat isa. Saan po ito nanggaling? Basahin po natin. In verse 4 ng chapter 17 Genesis, "Behold, my covenant is with you, and you shall be a father of a multitude of nations." Ayan, take note the covenant and blessing goes together. It always goes together. When God made an agreement with you, and you made an agreement with God, meron po yang kasabay na blessing. Ang sabi rito ng ating Panginoon, "Behold," sabi niya, "no longer shall your name be called Abram," kasi sa kay Abraham po ito nagsimula, "but your name shall be Abraham, for I have made you the father of a multitude of nations." In verse 6, "I will make you exceedingly fruitful." So the blessing, the covenant of God goes with fruitfulness. If you stay with your covenant with God, God has no choice but to give you a blessing. Now ngayon, anong sabi niya rito? "I will make you into nations and kings, and shall come from you. And I will establish my covenant between me, and you, and your offspring after you throughout their generations, for an everlasting covenant, to be God to you and to your offspring after you." Wow! Nakita ninyo mga kapatid, pag ang Diyos nangako sa iyo, forever yun. Minsan, alam ninyo, ganito lang yun eh. Alam natin walang limit ang Diyos. Lagi natin nababasa, there is nothing impossible with God. Tama? Nothing is too hard for God. Tama. Pero bakit parang may limitasyon ng blessing sa atin ng Diyos? Bakit parang may limitasyon yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin? Hindi po yun faulty ang covenant ng Diyos. Hindi faulty. Ibig sabihin, wala pong problema sa pangako ng Diyos. Ang problema dito, ikaw. Nililimitahan mo ang Diyos. Nilalagay mo sa punto na, parang hindi naman to kaya. Palagay ko, napakahirap nito. Parang hindi naman to obra. Nililimitahan mo ang plano ng Diyos sa buhay mo. Tandaan ninyo ito mga kapatid, bilang mga tao na nasa covenant ng Diyos, tayo ang may karapatan sa lahat ng pangako ng ating Panginoon. Huwag ninyong kalimutan yan. This is very effective. Sinasabi ko sa inyo, hanapin ninyo ang pangakot sinabi mismo ng ating Panginoon. Hallelujah, na matatanggap mo kagaya ng healing, kagaya ng blessing, kagaya ng protection. Hallelujah. Basahin at basahin mo yan. At sabihin mo sa Diyos, "Lord, hallelujah, hindi to salita ko, hindi ako ang nagsulat nito, ikaw ang nagsabi nito sa akin." Subukan nyo. Subukan nyo. Sa inyong mga trabaho, subukan nyo. Huwag kang matakot. Sa mga negosyo, subukan nyo. Sa inyong mga, kahit sa inyong mga pamilya, sa inyong problema sa pamilya, mga kalagayan ninyo, sometimes mga kapatid, dahil nandun na tayo sa dulo, parang tingin natin wala na tayong ibang solusyon, ang next na tendency natin is to give up. Hindi ganun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, imbis na gumibap ka, itaas mo ang iyong paniniwala sa Kanya, itaas mo, hallelujah, ang iyong pagkilala sa Kanyang kapangyarihan, itaas mo. Yung hindi ka papayag na ganun lang. Praise God. Kaya nga mga kapatid, sabi nga ng ating Panginoon, "I will be a God for your generation." At anong sabi niya rito? Itong maganda. "I will give to you." Oh, take note, oh. Di ba binanggit niya, "I will have covenant with you and your generation." Sabi niya, oh, "I will give to you and to your offspring after you the land of your sojournings." Blessing ito, mga kapatid.
something that you can conquer. All the land of Canaan, from an everlasting possession, I will be their God. Kalahin mo yun? The land of Canaan for an everlasting possession. Ibig sabihin, yung Kanaan na kanilang kukunin, sa kanila na yun. Binigay na ng Diyos. Pero napunan nyo, bakit kailangan pa nilang lumaban? Palagayin ninyo. Ha? Kaya nga ang inyong mga blessing, ipaglaban ninyo because the devil would like to deceive you na wala ka ng tsansa, wala ka ng pag-asa, mahirap ka lang hanggang kailan, wala nang i-asensong buhay mo, yun ang ilalagay niya sa utak mo, wala ka nang magagawa. Mga kapatid, that is deception. Dahil ang gusto ng ating Panginoon na sampalatayahan mo ang kanyang pangako, sabi ng Diyos, binigay ko to sa inyo ito. Now ngayon, mga kapatid, tingnan ninyo kung anong nangyari. Kailangan nilang ipaglaban. Ang dahilan kung bakit ang Israel kakarampot, kasi hindi nila ipinaglaban. Kayo, kung makontento kayo sa inyong buhay, okay lang naman yon. Maraming mga pastor, mga kapatid, na kontento sila sa 15. Tapos yung barong-barong, ang simbahan, basta, okay na to, masaya naman kami. Pero yan ba plano ng Diyos? Palagay nyo, plano ba ng Diyos na pati kawali manghiram ka sa kapitbahay mo? Palagay ninyo. Plano ba ng Diyos na hanggang kailan yung mga anak mo nang halos manghingi-hingi dyan sa tabi? Habang kumakain ng lollipop yung kanyang kaibigan na kapitbahay nyo, siya panay-lunok na lang? Palagay niyo plano ng Diyos yun? Hindi plano ng Diyos yun. Ang plano ng Diyos, mga kapatid, i-bless ang bawat isa. Yun ang sabi niya kay Abraham. Kung may covenant ka sa akin, may covenant ako sa iyo, wala akong pwedeng gawin kundi ang ibigay sa iyo ang nararapat na para sa iyo. However, brethren, inuulit ko, kailangan mong pagtrabahuan. Do your part, sabi pa nga nila. And God will do the rest, di ba? Tama? Ngayon, gusto ka i-bless ng Diyos sa negosyo, hindi ka naman ninegosyo, paano ka i-bless? Amen? Gusto ng Diyos na i-bless. Sinasabi mo, Lord, i-bless mo yung aking mga sales. Salesman ka. Sana marami akong mabinta, pero wala kang may binibintahan. Hindi ka nag-aalok. Palagay nyo, manguna ang anghel, at tapos yung customer mo magsasabi na, gusto ko ng produkto mo, halika nga rito, ang produkto mo, may produkto ka ba dyan? Tapos sabihin mo lang na, basahin mo na lang dyan, meron dyan. Hindi ka makakuha ng customer na ganon. Kinakailangan pating personalidad mo, ayusin mo, pananalita mo, ayusin mo, lahat mag-improve ka. Gawin mo ang lahat para sa sarili mo, na karapat dapat kang bilhan. Amen? So ibig sabihin, dito, gusto mong i-bless kayo ng Diyos, mga young people, simula kayo sa pag-improve ng inyong mga sarili. Isipin niyo paano kayo mag-improve ang mga oras ninyo dito. Huwag niyong sayangin sa pagtulog, huwag niyong sayangin sa mga kung ano-anong klaseng walang kabuluhan ng mga activities. Mag-research kayo ng mga pwede niyong matutunan. Kasi ang mga panahon lumilipas. Dapat nakahanda ka sa challenges na paparating. Now, ngayon, ang ating Panginoon gusto niya na i-bless si Abraham at dahil dyan, nagbigay siya ng covenant. Ang tanong, anong covenant? Ito, this is my covenant, which you shall keep between me and your offspring after you. Every male among you shall be circumcised. Ayan ang covenant. Ye shall be circumcised in the flesh of your foreskins, and it shall be a sign of the covenant between me and you. Mga kapatid, ito po ay literal na covenant sa Diyos between Abraham. Kaya ang lahat na nanggaling kay Abraham, they always believe that they need to be circumcised. Kagaya ng mga Ishmaelites, kagaya ng mga Edomites. Circumcision sila. Iba naman po yung mga Canaanites. Dahil sila may covenant forever. However, mga kapatid, sa ating kapanahunan, ni-refute ito ni Paul. Dahil sa atin dito ngayon, hindi ito mahalaga kasi ito'y covenant sa law of Moses or sa kay Abraham.
No, ngayon mga kapatid, gusto ng ating Panginoon ang isang mas malalim at mas spiritual na circumcision. Ang circumcision, mga kapatid, nangyayari dyan, there is blood. And there is separation, something that is rent. Ibig sabihin, yung tinanggal, may tinanggal sa'yo. Now, tandaan natin ito, mga kapatid, na ang circumcision ginamit maging sa New Testament. Sa isang sitwasyon, mga kapatid, na sa ating mga buhay pala, may mga bagay na dapat matanggal para ikaw ay makatanggap ng mga biyaya ng Diyos. May mga bagay na naghihinder sa atin na hindi tayo makapaglingkod sa ating Panginoon. Anong sabi niya rito? Basahin ko sa inyo, mga kapatid, ang sinasabi ni Apostol Pablo. The real circumcision actually sa ating kapanahunan ngayon is not just in the flesh, but in our heart. Kagaya niyan, hindi na ngayon literal. Gusto ko mag-focus kayo nito, mga kapatid, sa isang bagay. Nung napunta po kami sa India, may templo doon na pinakamalaking templo. Pagpasok pa lang sa gate, tanggal sapatos. Sa gate pa lang yun, tanggal sapatos. Lalakad ka ngayon. Ang lalakaran mo, mga tisa ang nadaan. Pagpasok mo doon, makita mo ang pinakaunang meron doon ay parang balon. Tapos ang bawat pumapasok, kumukuha siya ng nyug. Nyug, yung ginagawang gata sa atin. At pagkatapos, ihampas niya yon sa balon. Ihampas niya. Kailangan mabasag. Saka lang siya makapasok sa templo. Nagtanong kami siyempre, anong ibig sabihin nun? Sabi ng aming guide, sabi niya, kung ikaw ay galing ka sa labas, ang daming mga bagay sa loob ng puso mo. At yun ang pumipigil na hindi ka makalapit. Siyempre, may Diyos sila, di ba? Sa Diyos. Kaya, ang baon ng nyug, ang nyug na yan, nagsisimbolo ng puso mo. Sabi nila, at basagin mo yun bago ka pumasok sa templo. Minsan napaisip ako, mga kapatid. Kasi sila, wala sa katotohanan, alam natin. Walang Bible sa kanila. Pero mga kapatid, yung state of heart ng isang tao, maging sila alam nila na hindi ka maka-worship kung puno ang puso mo. Yung puso mo punong-puno ng mga problema, punong-puno ng mga bagay-bagay sa mundong ito, lahat ng mga kabigatan ng mundong ito, pasan-pasan mo tapos ayaw mong ibigay sa Diyos. Kaya minsan mga kapatid, ito yung sinasabi, pagpasok natin dito, sabi nga ng ating Panginoon, a broken and contrite spirit, God will not refuse. Minsan mga kapatid, ang akala natin buo ang ating puso, akala natin na okay lang tayo, pero alam mo sa iyong puso na marami kang binibitbit, marami kang dala-dala, at may pagkakataon mga kapatid, hindi mo yan kayang ilatag sa Diyos. Anong mangyayari? Lalabas ka at uwi ka, the same pa rin ang feeling mo. Hindi ka naging malaya. Kaya nga mga kapatid, ang totoong paglapit natin sa Diyos is no longer the circumcision of the flesh, but the circumcision of your heart. Ang sabi rito ng Biblia, sa Jeremiah chapter 4 verse 4, dumadating na ang panahon na parang ang circumcision hindi na naintindihan ng Israel. Sabi ni Jeremiah, circumcise yourselves to the Lord. Take note. And take away the foreskins of your heart. Nakita ninyo? Ye men of Judah and inhabitants of Jerusalem, lest my fury come forth like fire and burn that none can quench it because the evil of your doings. So nakita ninyo mga kapatid, na ang ating puso ngayon,
Hindi na interesado ang Diyos sa literal na circumcision. He is now interested na merong kang punitin sa iyong sarili at ibigay sa Diyos. Ilatag mo sa Diyos. Ang sinasabi rito, mga kapatid, ng Deuteronomy chapter 10. And now, Israel, sabi niya, what doth the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, to walk in all His ways, and to love Him, and to serve the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul. Mga kapatid, tingnan ninyong maigi at basahin ninyo ng paulit-ulit ang isang bagay na inaasahan sa atin ng Diyos. Sabi rito, the Lord thy God require of you, but to fear the Lord thy God, to walk in all His ways, and to love Him, and to serve the Lord thy God with all of your heart and with all thy soul. Naramdaman nyo ba, mga kapatid, na may mga pagkakataon ng puso mo parang puno? Parang walang malagyan. Alam ninyo, sa pagpasok natin sa bahay ng Diyos, bit-bit niya ang langis ng anointing. Pero ilalagay niya lang yan sa puso na may bakante pa. Galing tayo sa mundong ito, napuno na tayo ng problema, napuno tayo ng galit, napuno tayo ng sama ng loob, napuno tayo ng frustration, napuno tayo ng mga problema sa mundong ito. Hindi na natin maintindihan ang ating sarili. In fact, mga kapatid, may mga tao na parang umabot na sila sa tinatawag na depression. Pero alam ninyo, ang tanging solusyon lamang sa isang tao, i-circumcise niya ang kanyang puso. Basahin natin itong maigi, mga kapatid. Ang sabi sa verse 13, to keep the commandments of the Lord and His statutes which I command thee this day for thy good. Take note, the word of the Lord is always for your good. Ang sabi niya sa 14, behold, the heaven and the heavens, sorry. Sabi niya rito, the heaven and the heaven of heavens is the Lord's thy God. The earth also and all that therein is. Alam niyo ba kung ano nagkakaproblema sa atin? Palagay ninyo. Saan galing ang inyong worries? Saan galing ang inyong mga kabigatan? Saan galing ang inyong mga problema? Hindi ba sa isang punto na parang natatakot ka na may mga bagay na hindi mo makamtan, mga bagay na may kulang sa buhay mo, mga bagay na kailangan mo pero hindi mo makita, kagaya ng pera? Amen? Number 1, ang pera magbigay ng stress. Pangalawa lang ang asawa mo. Amen? Ang pera, number 1, magbigay ng stress. Ang karamihan ng gulo at away nanggagaling sa pera. Pero mga kapatid, bakit nagkakaroon kung anak ka ng Diyos? Bakit meron kang worries? Ang gustong i-remind sa iyo ng Diyos ay ito, basahin mo sa 14, the heaven and the heaven of heavens is the Lord's. Anong pinoproblema mo? Hallelujah! Kailangan mo ba ng pera? Kailangan mo ba ng mga blessing? Hindi mo ba naisip ang mga ginto, ang lahat ng meron, ang lahat ng tinatayuan mo, sa Panginoon mo yun? Anong sabi? The earth also and all that is therein. So walang bagay, mga kapatid, itong isang bagay na kuminsan na nalulungkot ang ating Panginoon. Dahil tayo na may mga pribilehiyo, hindi natin ito maklaim-claim, mga kapatid. Hindi natin makuha-kuha para sa ating sarili. Pero may pribilehiyo tayo, binibigay ng Diyos. Ang lahat ay para sa atin. Praise God. Hallelujah. Kinakapos tayo ng pananampalataya. Hallelujah. Pero nung sabi niya, only the Lord had a delight in thy fathers to love them, and He chose
their seed after them, even you above all people, as it is this day. Wow! Mga pinili ng Diyos, alam nyo ba kung bakit kayo nandito? Alam nyo ba kung bakit kayo nandito? Minsan iniisip natin na naimbitahan lang tayo. Tama naman. Pero mga kapatid, walang taong makalapit sa Diyos na hindi niya pinapahintulutan. Kaya ka nandito ngayon kasi binigyan ka ngayon ng Diyos ng isang oportunidad na makalapit sa Kanya. Ang sabi niya, kung lalapit ka ngayon, pinili ka ng Panginoon. Anong sabi niya sa 16? Circumcise therefore the foreskin. The foreskin of what? Your heart, and be no more stiff-necked. Praise God. Sabi ng 17, for the Lord your God is God of gods and Lord of lords, a great and mighty and terrible, which regarded not persons, nor taketh reward. Matindi ang Diyos na pinagsisimba natin ngayon, ang pinaglilingkuran natin ngayon. Hindi ito basta-basta na Diyos, mga kapatid. Hallelujah, baka inisip ninyo ordinaryong tao lang tayo dito. At hallelujah, itong service na ito, regular natin ginagawa. Nagiging routine natin ito. Hindi po ito routine, mga kapatid. Hallelujah, because every coming in the house of the Lord is by invitation. Remember this, you cannot come in this house unless the Lord invited you from the very beginning. Nobody in this house that could come without invitation from the Lord. Tandaan ninyo ito, mga kapatid. Sabi ng ating Panginoon, walang makakalapit sa akin kung hindi ko bibigyan, hallelujah, ng pagkakataon at hallelujah, ng pahintulot. Kaya mga minamahal, gusto kong maintindihan ninyo ngayon, hallelujah, ang paglapit natin ngayon sa bahay ng Diyos, hallelujah, isang napakalaking pribilehiyo. Pero kung magtataka ka, bakit hindi ka excited? Hallelujah, magtataka ka, bakit parang nanlulumo ka? Bakit parang wala kang lakas? Hallelujah, tandaan mo ito, may bagay na dapat mong punitin sa iyong puso. Dapat mo yan tanggalin. Posible may pride ka sa puso mo na dapat mong tanggalin. May mga bagay, hallelujah, na dapat punitin mo yon. Hallelujah. You cannot come to God na hindi circumcise ang iyong puso. Bakit, mga kapatid? There is something in the world that is in you. That foreskin represents something that should be departed, that should depart from our life. May mga bagay. Ano yung mga bagay? This is about rending, mga kapatid. May video sana akong ipakita pero wala na tayong oras. Para alam din yung taong ito. Nagtatrabaho siya, may makina. Kinain ng makinang kamay niya. Nung kinain ng makinang kamay niya, ang tendency, lalamunin siyang buo ng makina. Anong ginawa niya? Pinutol niya ang kamay niya. Pinutol niya. Kung hindi niya ginawa yon, patay siya. May mga bagay, mga kapatid, masakit mawala. Hindi natin kayang iwasan, pero kailangan tanggalin. You cannot conquer your life. You cannot conquer the fortress of the enemy unless you consecrate yourself before God. Ang Israel, meron na silang pagkakataon. In fact, hindi nga nila kailangan ng lakas para talunin ang Jericho kung tutusin sa nakita natin in the future. Pero mga kapatid, ano ang nangyari? Hindi muna sila pinalaban ng Diyos. Hindi muna binigay sa kanilang lupa. Nagsimula silang i-consecrate ang kanilang sarili sa Diyos.
Hallelujah. Dahil kapag nagkaroon na ng consecration ng isang tao, nagkaroon na ng covenant ang isang tao, at kapag meron ka ng covenant sa Diyos, meron ka ng tinatawag na connection sa Kanya, binded ang Diyos sa iyo, binded ka rin sa Diyos. Hallelujah. Kaya kahit anong sabi at anong bagay na kailangan mo, kaya mo na ngayong i-claim because there is a covenant of promise for you. Hallelujah. Na hindi pwedeng tanggihan ng Diyos dahil meron kang covenant sa Kanya at meron siyang covenant sa iyo. At ang Diyos ay hindi nagdadalawang isip, mga kapatid. Hallelujah. Sa pagsagot ng covenant niya. Praise God. Hallelujah. May mga bagay, mga kapatid, na kuminsan kailangan nating tanggalin para maligtas. Para magkaroon ng blessing. Ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 18, kung ang iyong isang mata ay nakaka-offend sa iyo at pumipigil sa iyo para makapasok sa kaharian ng Diyos, tanggalin mo. Dahil mas maigi pa na isa na lang mata mo na makapasok ka sa kaharian ng Diyos kaysa kumpleto na nandun ka sa impyerno. Kung ang kamay mo ay nakaka-offend sa iyo, nagiging dahilan na hindi ka makapasok sa kaharian ng Diyos, ang sabi ng Diyos, putulin mo. Dahil mas maigi pa na isa ka na lang ang kamay mo, makapasok ka sa kaharian ng Diyos, kaysa buo na sa impyerno ka naman. Anong ibig sabihin? Literal ba to? No, ma'am. No, sir. Ang ibig sabihin, may mga importanteng bagay sa buhay natin na naghihinder sa iyo na maka-worship ka, makapaglingkod ka sa Diyos. Tanggalin mo. Hallelujah. Merong isang bagay dyan na hindi ka makataas ng iyong kamay, yun ang dahilan, tanggalin mo. Hallelujah. Minsan, mga kapatid, gusto kang gamitin ng Diyos. Minsan, itong mga bagay na ito, hindi natin alam po, pero posible, nobyo mo, nobya mo, nagpumipigil sa iyo na makapunta ka sa church, asawa mo, or kahit trabaho mo, minsan, mga kapatid, ay hindi ka maka-worship sa Diyos dahil sa kanila. Tanggalin mo sa puso mo ngayon din. Tanggalin mo sa isip mo ngayon din ang mga bagay na naghihinder sa iyo para maglingkod sa ating Panginoon. Tandaan ninyo ito, mga kapatid, ang tinutukoy ng ating Panginoon. Gaano man yan kahalaga sa buhay mo, kung siya lang ang dahilan para hindi ka makapasok sa kaharian ng Diyos, tanggalin mo. Sa araw na ito, mga kapatid, bakit na kuminsan hindi natin maramdaman ang presensya ng ating Panginoon? Bakit kaya, mga kapatid? Praise the Lord. Tandaan ninyo that obedience is better than sacrifice. Sabi rito, Psalms 15, the Lord has great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord. Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Pwede nating takpan ng ating mga paglilingkod ang mga bagay-bagay, mga kapatid. Pero mas gusto ng Diyos na mula sa iyong puso, willing kang mag-sacrifice ng iyong puso at ng iyong buhay, masunod lang ang salita ng Diyos. Hallelujah. Meron kang boyfriend, girlfriend, hallelujah, na ayaw niyang magsimba ka, tanggalin mo na lang siya sa memorya mo. Amen? Wala siyang karapatan na magiging hadlang sa paglilingkod mo sa Diyos. Dahil ang katigasan ng ulo ay kagaya yan ng isang malaking kasalanan ng sabi sa 23, for rebellion is as a sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry, because thou hast rejected the word of the Lord, he hath rejected thee from being king. Nakita po ninyo,
Because you rejected, because Saul rejected the word of the Lord rejected him. Minsan mga kapatid, sinasabi natin sa ating mga sarili, okay lang tayo kahit hindi ka makasimba, hindi ka nagbabasa ng Bible. But the moment that you depart from the Word of God, the favor of God will depart from you. Kaya ngayong araw na ito mga kapatid, ano ang pwede nating magawa? Sabi nga ni Jeremiah 16, to whom shall I speak and give warning that they may hear? Sabi niya sa Israel, behold, their ears are uncircumcised. Bakit mga kapatid? Kahit ang isip natin dapat ma-circumcise. Dahil may parte dito mga kapatid na habang nakikinig tayo ng salita, kung ano-ano ang kanyang iniisip, umaabot siya ng mga bagay-bagay mga kapatid na hindi nararapat sa Diyos. Dapat pati ang ating mga tenga ay naka-circumcise mga kapatid. Hallelujah, dahil hindi mo marinig ang pangungusap ng Diyos kapag ito ay uncircumcised. Behold, sabi niya, the word of the Lord is to them an object of scorn, and they take no pleasure in it. Sino sa inyo dito ang hindi na nagkaroon ng pleasure sa salita ng Diyos? Nagsisimula na yan, mga kapatid, kung wala ka ng ganang makinig ng salita ng Diyos. Kung ayaw mo nang basahin ng salita ng Diyos, kung ayaw mo nang pag-aralan ng salita ng Diyos, wala ka ng pleasure sa Diyos, wala ka ng pleasure sa mga bagay-bagay na yan. Tandaan mo mga kapatid, tandaan ninyo ito, yan ang mga bagay na kapag yan ay magpatong-patong sa iyong puso, ang epekto niyan, hindi ka na makasamba sa Diyos, hindi ka na maka-worship sa Diyos. Kahit anong gawin mo, walang alab, walang apoy sa loob. Hallelujah, kahit anong gawin ng preacher dito, kahit anong gawin ng ating music dito, wala kang ganang lumapit sa Diyos. Praise God. Hallelujah. I would advise you, ayon sa sinasabi ng ating Panginoon, mga kapatid, there is something that needs to be rent before you. Dapat matanggal ang isang bagay para sa iyo. Hallelujah. Sabi ng Joel chapter 2 verse 13, dito tayo mag-conclude. And rend your heart and not your garments. Amen. Hindi mo kailangang punitin damit mo. Ginagawa dati, pag masama ang nangyayari, pinupunit ang damit, nagpapalit ng sako, naglalagay ng abo sa ulo. Okay yun, bilang palatandaan ng iyong grief, ng iyong kalungkutan. Pero sabi ng Diyos, anong mapapala ko dyan? Anong mapapala ko kung puro ka sacrifices na lang dyan? Pero hindi nagbabagong buhay mo. Ang puso mo malayo sa akin. Mga kapatid, tandaan po ninyo ito. Sa bawat paglapit natin sa Diyos, basagin mo muna puso mo. Tandaan ninyo ito, ang himala ni Elisha ng langis na nilagay niya sa mga vessel, na ilagay lang nung ang mga vessel ay walang laman at nakabukas. Hindi makapasok ang presensya ng Diyos sa isang bagay na sarado. Hallelujah. Anong gagawin natin ngayon? Sabi rito ni Joel, Prophet Joel, turn unto the Lord your God. I have good news for you today. Because our God is gracious. He is merciful. Oh, hallelujah! Itong maganda. Slow to anger. Kahit anong ginawa mo sa buhay mo, hallelujah, hindi pa siya nagagalit sa iyo. Hallelujah, hindi pa siya nagkakaroon ng sama ng loob sa iyo. All you have to do is just only to come to Jesus. He is of great kindness and repented him of the evil. Baka hindi ninyo maintindihan ang dulo. Anong sabi rito? Basahin ko sa mababaw na English. Shall we all stand? Hallelujah. Habang binabasa natin sa mas mababaw na English. Ang sabi rito, mga kapatid, tear your hearts and not your clothes.
Come back to the Lord your God.